Panahon na talaga para mag-revamp dito sa Gilas, Pilipinas. Nakita na natin nung tinalo tayo ng Australia kagabi na sa totoo lang, yung laro ng mga PBA players ay hindi sapat para dito sa Gilas. Iba yung laro talaga ng FIBA. Hindi lang natin pwede itong isisi dito kay Junmar Fajardo na mabagal sa depensa. Dahil kung titignan natin yung outside scoring natin, talagang mahina din, hindi consistent. Plus nakita natin na mas malalaki talaga yung mga players ng Australia. So kinakailangan kung tayo'y gagawa, magko-compete pa tayo sa Gilas Pilipinas sa FIBA, kinakailangan una-una yung mga players hindi naglalaro sa PBA. Nakita na natin na injury itong si CJ Perez at si Calvin Oftana dahil ang tagal na nilang naglalaro sa PBA. Pangalawa, habang may PBA, limitado yung practice nitong Gilas Pilipinas natin. Alam natin na pagdating dito halos once a week lang kung mag-practice yung mga players natin sa Gilas dahil nga meron silang commitment sa PBA. So dapat talaga ang mga players natin dito sa Gilas Pilipinas ay hindi naglalaro sa PBA para naman hindi magkaroon ng problema pagdating sa scheduling. Pangalawa, kinakailangan din na itong mga players natin ay pang long term na. Ibig sabihin yung mga batang players, palitan na yung mga dapat palitan dito sa Gilas Pilipinas. So sa ngayon, kinakailangan siguro na itong lineup natin sa Gilas Pilipinas ay mabago na rin at itong si Coach Team ko na rin ay mapalitan. Dahil mukhang kinakailangan talaga natin ay yung coach na magiging full-time talaga at magiging committed na dito sa Gilas Pilipinas. Sa ngayon syempre, hindi naman maganda yung magsisisihan pero kinakailangan i-point out na rin natin kung anong mga kinakailangan pagbabago dito sa sistema ng Gilas Pilipinas para sa susunod ay makapag-compete na tayo. Hindi tayo pwedeng nakita natin yung Chinese Taipei nag-i-improve na ang laro so kinakailangan tayo ay umabante na rin para dito sa FIBA Asia at kung sakasakali sa Olympics. Samantala naman dito sa PBA ay nagpapatuloy yung mga pinaplano nitong San Miguel para mapalakas yung kanilang roster. At kabilang na dito yung posible na pagkuha dito sa player na si Joshua Monson. Alam natin na si Joshua Monson ay isa dito sa mga top players ng Northport Batang Pier. At kung siya ay masasama dito sa San Miguel, magkakaroon sila ng isang small forward na magagamit din bilang tagababa ng bola at pwedeng scorer at pandagdag din dito sa kanilang sabihin na nating rotation. Kaya ang pwedeng ibigay naman ng San Miguel na kapalit para dito kay Joshua Monson ay itong si Andreas Kahilig o kaya naman baka si Jeron Teng. Itong si Teng ang balita dyan, matagal na raw yan gustong makuha nitong si Coach Bonitan. Kaya nga hindi na ako magtataka kung siya ang ititrade ng San Miguel para dito kay Joshua Monson. Kung sakasakali na matuloy ito, magiging maganda ang kalalabasan nito dahil magkakaroon ng isang versatile player San Miguel at medyo sabihin na nating luluwag yung kanilang rotation pagdating dito sa small forward kung mawawala si Teng dahil itong si Joshua Monson pwede maglaro ng shooting guard at pwede ring point guard. Samantala naman, itong si Jeron magkakaroon na ng playing time dito sa Northport Batang Pier. At sabi nga nung iba, deserving naman to talaga maglaro. Hindi lang talaga nabibigyan ng minuto dito sa SMB. Pero dito sa Northport, mangyayari na talaga yan. Kaya mas nababagay talaga itong si Jeron Teng dito sa Northport Batang Pier. Kaya naman nakasisiguro tayo na kung i-offer yan ni Coach Leo Austria, magtutuloy-tuloy na ito at magiging sabihin nating pang Grand Slam talaga yung rotation ngayon ditong San Miguel kapag ito talaga ang nakuha nila. Kaya magiging good news ito sa Beermen. Si Coach Tim Cone dahil tapos na ang Gilas Pilipinas ay kukuha na o nang sabihin natin konting time para magpahinga. Pero pagkatapos yan magpo-focus na to dito sa Barangay Ginebra. At syempre yan ang iniintay ng mga fans ng Gene Kings dahil sa Oktubre magsisimula na ang bagong season nito. At kapag ganyan sa tingin ko mukhang magiging mas okay na ang Ginebra. Kaya nga ngayon dito sa Ginebra habang alam natin na disappointed si Coach Tim, sa tingin ko magiging ready na yan pagdating dito sa mga challenges na haharapin ng Ginebra. At pagdating naman sa ganyang sitwasyon, alam na natin na magsisimula na gumalaw yan. Unang-una hahanap na yan ang pampalit dito kay Jamie Malonzo sa kanyang roster. At sa tingin ko magkakaroon pa tayo ng iba pang mga oportunidad dyan na magdagdag ng additional players. Ngayon, si Coach Tim ko sigurado marami din niyang natutuhan dito sa Gilas Pilipinas at gagawa yan ng paraan
para magkaroon ng tinatawag na pagbabago dito sa kanyang roster sa Ginebra na maa-apply niya. Ngayon, dito rin natin makikita kung paano ang gagawin ni Coach Tim Cone para naman itong Gene Kings kahit paano ay makabawi na dahil hindi naging maganda yung resulta nga nitong last conference para sa kanila. At syempre, kung ikaw naman itong Barangay Ginebra, alam mo naman na magiging mataas din yung expectation ng mga tao sa iyo. Kaya sigurado na hindi rin niya pababayaan ni Alfrancis Chua. Kaya dito talaga natin makikita ngayon kung itong si Tim Cone ay magkakaroon ng mga bagong players. Katulad itong si Kai Balungay na lilipat daw dito sa Barangay Ginebra. Plus yung draft pick ng Terra Firma sa kanila na raw mapupunta. So kabilang yan doon sa mga exciting developments na pwedeng maganap dito sa SMC, partikular na dito sa Gene Kings pagdating sa ganyang sitwasyon. Of course, alam natin si Johnny Barrientos nasa Ginebra na nga ngayon. At pag-uusapan ito si Johnny Barrientos, wala na siya dito sa Magnolia pero kumuha naman ng mabagong miyembro ng coaching staff ito si L.A. Tenorio. So asahan natin na magkakaroon ng pagbabago dito sa coaching staff nitong Magnolia. Hindi lang, of course, alam natin wala na si Chito Victorero pero of course, nasundan yan agad nung pag-alis din ni Johnny Barrientos na napunta na ngayon dito sa Barangay Ginebra. So asahan natin na baka ito si Jason Webb nga na-promote na team governor. So asahan natin na magkakaroon ng pagbabago dito sa Magnolia, hindi na sa players kundi maski na sa coaching staff. Siyempre, understood naman yan dahil nga nandiyan na si L.A. Tenorio bagong simula ito sa Magnolia. At hindi lang naman dun sa players nagbabago yan. Kailangan din, bukod sa pagbabago ng mga players, ay magpalit din sila ng mga coaches para panibagong strategies na ang may implement nila. At dyan gaganda ang sitwasyon para dito sa Magnolia Chicken Templados. Kaya nasisiguro natin na hindi na magkakaroon ng tinatawag na mga issues itong Magnolia pagdating sa pag-finish ng mga tournaments. Kapag nagawa nila ng paraan yan, sa tingin ko, magiging mas malakas na itong Magnolia. Kapag nabuo na itong lineup ng Magnolia Chicken Templado, sigurado magiging mas maganda kalalabasan ito para sa kanila. At yan naman talaga magiging sitwasyon dito para sa Magnolia. Alam naman natin na si L.A. Tenorio marami pa yung mga planong mga trades na gawin. At sigurado na magkakaroon ng mga tinatawag natin na major changes dito sa Magnolia Chicken Templados. As it is, alam naman natin na itong si L.A. Tenorio ay isa doon sa mga talagang pinakamataas na basketball IQ. Kaya sigurado magiging maganda ang resulta nito pag siya ang humawak dito sa Magnolia. Kinakailangan lamang bigyan ito ng panahon at syempre ng tamang personal oras para ipakita kung ano ang kaya niyang gawin para sa Magnolia. Pinabati muna natin ang ating mga taga-subaybay katulad ni RG Bueno at Dalina Family, si Anthony Alon, Michael D., si Ireneo Salangsang, si Dexter Domer, Katsakino Ducusin, Dalmacio de Guzman, Malyari Mascareñas, Joshua Giray, Espejo, Rosales, at iba pa, at ang iba pa nating mga regular na taga-subaybay.